Diyan ko, sobrang sakit na hindi na matiis talaga. Na mamimilipit na talaga, na nakakapanlambot na parang ayoko nang kumilos. Pa-welcome nila sa akin yung ganyan. Nangyari sa akin na ganito. Pansit palabok, chop suey, beefsteak, fruit salad at bottled water raw ang mga pagkaing inihain ng caterer na pansit sa Bilao Snack House sa sangay ng SM Santa Rosa. Ang para sa akin talaga yung chop suey. Chop suey talaga. Ng lunch kasi medyo may amoy na siya nung sinerve sa amin. Pero kinain niyo pa rin? Oo, kasi gutom na nga kami. Tinikman ko po noong una, akala ko kasi ayos lang, yung okay lang. Kasi napagkatikim ko medyo maasim-asim na. Sa ginawang fecalysis o pagsusuri ng dumi ng mga pasyente, lumabas na may amoeba bacteria sa mga pasyente. Gayunman, 1 linggo pa bago ilabas ang resulta ng pagsusuri ng Food and Drug Administration para matiyak kung ano ang sanhi ng pagkakasakit nila. So these are waterborne parasites. Baka lang dun sa dami ng ginawang food, siyempre madalian, nag-accumulate ng mold, so pwede rin po doon. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang caterer sa nangyari. Inako na rin nila ang gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima kung saan 13 ang nasa ospital pa rin. Ngayong malapit na naman ang panahon ng Kapaskuhan kung kailan kaliwat kanan ang mga kainan at handaan para hindi mauwi sa pagkakasakit ang inyong kasiyahan, paalala ng Department of Health, panatilihin ang kalinisan sa paghahanda at paggawa ng mga pagkain. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Sa mga senior citizen, may libre sakay po kayo bukas sa LRT. Hatid po ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Kailangan lamang magpakita ng valid senior citizens ID para sa libre sakay sa LRT Line 1 na biyaheng Baclaran hanggang Roosevelt at LRT Line 2 na biyaheng Recto hanggang Santolan. Kasama rin ng DSWD sa proyekto ang Department of Transportation and Communications o DOTC at Light Rail Transit Authority o LRTA. Pagpanaw ng co-founder at dating CEO na Apple Incorporated na si Steve Jobs ipinagluluksa sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa Pilipinas, marami ang nalungkot sa pagkamatay ng tinaguriang henyo sa likod ng Mac computers, iPhone at iPad. Naritong report. Malaking kawalan ng pagpanaw ng taong ang pangalan ay kakabit na ng Mac, iPhone, iPod at iPad. Sa edad na 56, iginupo ng pancreatic cancer ang co-founder at dating CEO ng Apple Incorporated na si Steve Jobs. Sa New York, marami ang dumagsa sa flagship Apple Store upang magbigay ng tribute kay Jobs. Bukod sa mga bulaklak at kandila, meron ding nag-alay ng mansanas na siyang simbolo ng Apple Incorporated. Pansamantala namang pinatay ang ilaw ng Apple logo sa tindahang ito sa Beijing, China. Isang candlelight vigil ang idinaos. Meron pang hindi nakapagpigil ng emosyon. Mga kandila, bulaklak at mansanas din ang alay ng mga taga-Japan. Ang pagluluksa hindi nawala ng bahid ng teknolohiyang inimbento ni Jobs. Sinindihan ang candle application sa ilang iPad. Inalala rin ang katangi-tanging kontribusyon ng Apple co-founder sa mundo ng teknolohiya sa Mexico, France at Russia. Maging si British Prime Minister David Cameron, ikinalulungkot daw ang pagkamatay ng isa sa mga maituturing na genius ng kasalukuyang panahon. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Jobs si US President Barack Obama. Maging dito sa Pilipinas, nagluksa ang mga empleyado ng isang Apple retail store suot ang itim na armband. Ang karaniway malakas na tugtugan sa tindahan, pansamantalang pinatay bilang pakikiramay. Siyempre hindi pwedeng mawawala kasi magaganda yung product. Tsaka talagang maayos kaysa sa mga iba. Diba? Hindi mawawala yan. Hindi pwedeng mawala. Dapat may litak order. Si Angel Directo, aminadong Apple fanatic. 4 na oras daw umiyak matapos malaman ang balita. I felt that time that he has touched my life in such a way na grabe. I wanted a reminder of it. I mean, all my friends thought I was crazy for doing it, pero it felt right. Ayon kay GMA Vice President for Multimedia Journalism Howie Severino, mananatili ang impluwensya ni Steve Jobs dahil sa mga na-develop nitong teknolohiya na nagpadali sa buhay ng maraming computer user. Inihahambing nga si Steve Jobs kay Leonardo da Vinci na icon ng Renaissance. No? Kung ang information age natin with the internet, with computers and all of this software, everything that's happening in technology ay yung
isa pang Renaissance age or information age, ang masasabi natin, pinaka-icon nito ay si Steve Jobs. Pero higit sa mga nalikhang gadget na ngayon ikalawang most valuable public company, ang mga natutunan sa kanya bilang leader ang inalala ng maraming tagahanga. Kabilang dyan ang bahagi ng talumpati niya sa Stanford University noong 2005, kung saan sinabi niyang nakatulong sa tagumpay niya ang taning sa kanyang buhay. Kapag inisip daw nating lahat tayo ay mamamatay, wala tayong dapat katakutan, kahihiyan man o kabiguan. Wala raw dahilan na hindi ang dikta ng puso ang ating susundan. Para sa unang balita, Maria Ausente reporting. Pang-hold up sa isang tindahan ng alas sa Maynila na uwi sa barilan, 3 ang patay. At halos 2,000 preso sa Thailand iniligas sa kulungan dahil sa matinding baha. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Hanap mo ba ay kakaiba? Pwes, eto na. Kakaibang putahe. Bubusugin hindi lang ang tiyan, pati ang iyong imahinasyon. Mga kwentong siguradong pabibilibin ka. Ripley's Believe It or Not. Pagkatapos ng Tropang Pochi, ipinakita mo ang iyong galing at pinatunayan mo sa buong mundo na ikaw ay isang tunay na kampiyon. Congratulations, Ana the Hurricane Hulaton, for successfully defending your WBO Super Bantamweight title. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at